tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding babala ang ipinahatid ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine hinggil sa lumalalang tensyon sa kanilang bansa. Ayon sa leader ng Ukraine, naghahanda ang Russia na magpasok ng karagdagang 30,000 sundalo mula sa Hilagang Korea upang direktang lumahok sa nagpapatuloy na digmaan. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng mas malalim na kooperasyong militar sa pagitan ng Moscow at Pyongyang na ikinaalarma ng buong mundo ngayon. Sa kanyang gabi-gabing pahayag sa publiko, binigyang diin ni Zelensky na may mga konkretong ulat na silang natatanggap ukol dito. Sinabi niyang nagsimula na ang paghahanda ng Russia sa rehiyon ng Voronezh mula pa noong buwan ng Hunyo upang tanggapin ang mga bagong tropang ito. Ang maagang paghahandang ito ay patunay na seryoso ang Moscow sa paggamit sa puwersa ng Hilagang Korea upang mapalakas ang kanilang opensiba laban sa Ukraine. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakialam ang Hilagang Korea sa labanang ito. Noong taong 2024, tinatayang 14,000 sundalo ng Hilagang Korea ang ipinadala sa rehiyon ng Kursk sa Russia. Ang pagpapadalang ito ay naglayong tulungan ang militar ng Russia na pigilan at itaboy ang malawakang pagpasok at pag-atake ng mga puwersang Ukrainian na nagdulot ng malaking pinsala sa mga depensa ng Moscow doon. Ang alyansang ito ay nakasandig sa isang kasunduan sa pagtutulungan sa depensa na nilagdaan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduang ito, nangako ang Hilagang Korea at Russia na tutulungan ng isa't isa sakaling magkaroon ng panlabas na banta. Ito ang naging legal na batayan ng Moscow upang humingi ng tulong militar at kumuha ng mga sundalo mula sa rehimeng pinamumunuan ni Kim Jong-un sa Pyongyang. Kabilang dito ang mga bagong tagapaglunsad ng mga ballistic missile na gagamitin sa pag-atake sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Ang pagpapadalang ito ng makabagong teknolohiyang pangmilitar ay lalo pang magpapalakas sa kapasidad ng Russia na maghasik ng pinsala. Para kay Zelensky, ang tulong militar na ito ay hindi lamang isang banta sa seguridad at soberanya ng Ukraine, kundi pati na rin sa buong komunidad ng mga bansa. Bukod sa libu-libong sundalo, ito ay nagpapakita ng isang mapanganib na kalakaran kung saan ang mga ng mga bagong kagamitan ay nagtutulungan upang labagin ang pandaigdigang batas. Nagbabala siya na ang ganitong uri ng kooperasyon ay magbubunga ng mas malawak na kawalan ng katatagan. Isang malaking pakinabang para sa Hilagang Korea ang pakikilahok sa digmaang ito dahil tinutulungan sila ng Russia na matutong makipagdigma sa makabagong panahon. Sa pamamagitan ng aktual na labanan sa Ukraine, nagkakaroon ang kanilang mga sundalo ng totoong karanasan sa pakikipaglaban. Bukod dito, nagagawa nilang subukan at pagbutihin pa ang kalidad ng sarili nilang mga armas sa ilalim ng tunay na kondisyon ng digmaan. Nagbabala rin si Zelensky na ang sitwasyong ito ay nagdadala ng direktang panganib sa bawat bansa sa Asya, partikular na sa mga nasa loob ng saklaw ng mga missile ng Hilagang Korea. Dahil sa bagong karanasan at pinahusay na teknolohiya ng Pyongyang, lalo itong nagiging mapanganib sa mga karatig bansa nito. Ang pahayag na ito ay may malalim na implikasyon sa seguridad ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. Ang lumalalim na ugnayan ng Russia at Hilagang Korea ay patuloy na nagdudulot ng matinding pangamba sa mga analista sa buong mundo. Ayon sa kanila, ang pagpasok ng mga tropang Asyano sa isang labanan sa Europa ay nagpapakita ng paglawak ng digmaan sa pandaigdigang antas. Ang hidwang ito ay hindi na lamang lokal na issue sa pagitan ng dalawang bansa kundi isang malaking krisis na kinasasangkutan na ngayon ng iba't ibang puwersa mula sa iba't ibang kontinente. Maraming bansa at organisasyon ang agad na nagpahayag ng pagkondena sa mga ulat na ito mula sa Ukraine. Ang mga nagkakaisang bansa at iba pang kaalyado ng kanluran ay nagbabala na ang pagpapadala ng mga sundalo ng Hilagang Korea ay isang tahasang paglabag sa mga resolusyon ng Konseho ng Seguridad ng UN. Patuloy silang naghahanap ng mga paraan upang mapatawan ng mas mabigat na parusa ang dalawang bansa dahil sa kanilang mga aksyon. Sa kasalukuyan, nananatiling mainit ang labanan sa rehiyon ng Kursk, kung saan unang ipinadala ang mga sundalo ng Hilagang Korea. Sinusubukan ng Ukraine na mapanatili ang kanilang mga posisyon habang ang Russia naman ay gumagamit ng lahat ng magagamit na puwersa upang bawiin ang kanilang teritoryo. Ang pagdating ng karagdagang 30,000 tropa ay tiyak na magpapabago sa balanse ng puwersa at magpapahaba pa sa labanang ito.
Bukod sa mga sundalo, ang mga armas mula sa Hilagang Korea tulad ng artilleria at mga ballistic missile na maikli ang saklaw ay napatunayang ginagamit na sa Ukraine. Ang mga labi ng mga missile na narecover ng mga otoridad ng Ukraine ay nagpapakita ng mga markang nagpapatunay na ginawa ang mga ito sa Pyongyang. Ipinapakita nito na matagal nang nagsimula ang palitan ng supply militar bago pa man ang opisyal na anunsyo ng pagpapadala ng mga sundalo. Ang isyong ito ay may malaking epekto rin sa seguridad ng rehiyong Indo-Pasipiko, kung saan matatagpuan ang Pilipinas. Ang paglakas ng militar ng Hilagang Korea sa pamamagitan ng tulong ng Russia ay maaring magbago sa geopolitical na balanse sa Asya. Ang mga bansa sa rehiyon ay kailangang maging mas mapagmatiyag sa mga posibleng pagsubok sa missile at iba pang agresibong hakbang mula sa pamahalaan ni Kim Jong-un sa hinaharap. Para sa Pilipinas, ang balitang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at pagsunod sa pandaigdigang batas bilang isang bansang nagsusulong ng diplomatikong solusyon sa mga krisis. Ang paglahok ng mga dayuhang puwersa sa digmaan sa Ukraine ay lalo lamang nagpapalubha sa sitwasyon. Ang pamahalaan ng bansa ay patuloy na sumusubaybay sa mga kaganapang ito upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan nito. Ang Estados Unidos at ang alyansang NATO ay nagpahayag ng kahandaang magbigay ng karagdagang suportang militar sa Ukraine upang tapatan ang banta mula sa Hilagang Korea. Sinabi ng mga opisyal ng Pentagon na ang hakbang ng Russia ay tanda ng desperasyon nito dahil sa malaking bilang ng mga kaswalti sa hanay nito. Nangako silang paiigtingin pa ang tulong sa depensa ng Ukraine upang maprotektahan ang bansa. Maraming nagtatanong kung ano ang kapalit na ibinibigay ng Russia sa Hilagang Korea para sa tulong na ito. Ayon sa mga ulat ng intelihensiya, posibleng nagbibigay ang Moscow ng pagkain, langis at makabagong teknolohiya sa kalawakan at nuklear sa Pyongyang. Ang ganitong uri ng palitan ay lalo pang nagpapalakas sa kakayahan ng Hilagang Korea na bumuo ng mga mapanganib na armas na labag sa mga pandaigdigang kasunduan. Ang kakulangan sa lakas tao ng Russia ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ito umaasa sa mga dayuhang sundalo. Pagkatapos ng higit sa 4 na taon ng matinding labanan, malaki ang nabawas sa bilang ng mga aktibong sundalo ng Russia. Ang pagkuha ng mga tropa mula sa Hilagang Korea ay nagpapahintulot dito na magpatuloy sa pakikipagdigma nang hindi na kailangang magdeklara ng malawakang pagpapakilos ng mga sundalo. Ang rehiyon ng Voronezh na binanggit ni Zelensky ay estratehikong matatagpuan malapit sa hangganan ng Ukraine. Ang pagpili sa lugar na ito para sa paghahanda ay nagpapadali sa mabilis na pagpapadala ng mga sundalo ng Hilagang Korea sa mga linya ng labanan kapag nakumpleto na ang kanilang pagsasanay. Ipinapakita nito ang isang organisado at tanadong operasyong militar ng Russia upang mapakinabangan ang bagong puwersang ito. Sa pagpasok ng mga bagong tropang ito, inaasahan ng mga eksperto na mas magiging komplikado ang mga susunod na buwan ng digmaan. Ang Ukraine ay nahaharap sa hamong labanan ang mas malaking bilang ng mga kaaway habang umaasa sa limitadong supply ng armas mula sa kanluran. Ang susunod na yugto ng digmaan ay magiging kritikal para sa kaligtasan ng bansa at sa katatagan ng buong rehiyon ng silangang Europa sa darating na taon. Sa huli, ang babalang ito ni Pangulong Zelensky ay nagsisilbing paalala sa buong mundo na ang kapayapaan ay patuloy na nanganganib dahil sa mga pansariling interes ng ilang pinuno. Ang pakikipagtulungan ng Russia at Hilagang Korea ay isang hamon na nangangailangan ng nagkakaisang tugon mula sa lahat ng bansang nagpapahalaga sa kalayaan at demokrasya. Isang matinding banta mula sa mga drone ng Ukraine ang bumulabog sa lungsod ng Yekaterinburg sa Russia. Dahil dito, napilitang ilikas ang mga tao mula sa isang malaking sentro ng lohistika ng sikat na kumpanyang nagtitinda sa internet na Wildberries, habang pansamantala ring itinigil ang pambansang kampeonato sa atletika na ginaganap doon. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng lumalawak na saklaw ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga pangunahing lungsod ng Russia. Ang Yekaterinburg ang ika-4 na pinakamalaking lungsod sa buong Russia at kilala bilang isang mahalagang sentro ng kalakalan. Ang biglaang pagkaantala ng operasyon ng Wildberries sa lungsod na ito ay nagdulot ng malaking pangamba sa mga mamamayan. Ayon sa pamunuan ng kumpanya, nagpasya silang pansamantalang ihinto ang trabaho upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado habang sinusuri ang paligid laban sa anumang posibleng panganib. Sa nakalipas na linggo, sunod-sunod na bodega ng Wildberries ang naging target ng mga katulad na pag-atake ng drone mula sa Ukraine.
Ayon sa mga eksperto sa militar, bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng Ukraine na gamitin ang kanilang mga malalayuang drone upang direktang pinsalain ang mga kumpanyang may malaking papel sa ekonomiya ng Russia, partikular na ang mga may kinalaman sa pamamahagi ng mga pang-araw-araw na produkto. Ipinaliwanag ng pamunuan ng Wildberries na bagaman pansamantalang sinuspinde ang operasyon sa kanilang pasilidad sa Yekaterinburg dahil sa mga usaping pangseguridad, wala namang nakitang pinsala sa mismong gusali. Matapos ang humigit kumulang 4 na oras ng masusing inspeksyon at pagtitiyak ng mga autoridad na ligtas na ang lugar, muling binuksan ang bodega at nagpatuloy ang normal na daloy ng trabaho para sa mga mamimili. Bago pa man ang paglikas sa bodega, naglabas na ng babala ang mga lokal na autoridad sa buong rehiyon ng Sverdlovsk hinggil sa namumuong banta ng mga drone sa kanilang himpapawid. Kinumpirma ng pamahalaan na matagumpay na naharang at napabagsak ang isang drone sa ibabaw ng Yekaterinburg. Ang mabilis na pagtugon ng depensang panghimpapawid ng bansa ay nakatulong upang maiwasan ang mas malaking sakuna sa gitna ng lungsod. Inihayag ni Gobernador Denis Pasler ng Sverdlovsk sa pamamagitan ng aplikasyong Telegram na ang mga bumagsak na labi ng nawasak na drone ay nagdulot ng sunog sa isang pampublikong paradahan. Gayunpaman, tiniyak ng gobernador na walang seryosong pinsalang natamo ang mahahalagang pasilidad, pang-ekonomiya at infrastruktura sa rehiyon, bagaman nananatiling mataas ang antas ng alerto para sa kaligtasan ng lahat ng mamamayan. Sa kabila ng pagtiyak na walang malaking pinsala sa ari-arian, naging dahilan naman ang babala sa drone upang maantala ang huling bahagi ng kompetisyon sa pambansang kampyonato sa atletika ng Russia na kasalukuyang ginaganap sa lungsod. Ang paligsahan na dinaluhan ng pinakamahuhusay na atleta mula sa iba't ibang panig ng bansa ay biglang natigil nang magsimulang tumunog ang mga babala sa panganib mula sa himpapawid sa buong stadium. Ayon sa mga saksi sa loob ng stadium, kabilang ang mga mamamahayag mula sa Reuters, napilitang lisanin ng mga atleta at manonood ang bukas na stadium upang maghanap ng masisilungan. Ang biglaang paglikas na ito ay nagdulot ng panandaliang kalituhan at tensyon sa loob ng pasilidad, habang mabilis na nakipag-ugnayan ng mga opisyal ng paligsahan sa mga otoridad sa seguridad upang gabayan ng lahat patungo sa ligtas na lugar. Sa kabila ng tensyon, ibinahagi ng isang kalahok na mananakbo na si Anastasia Fedonina mula sa rehiyon ng Volgograd ang kanyang saloobin. Sinabi niya na bagaman ngayon lamang ito nangyari sa kanya sa gitna ng isang opisyal na kompetisyon, hindi na ito bago sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Madalas aniyang tumutunog ang mga sirena at naglalabas ng mga babala sa drone kahit habang sila ay nagsasanay sa sarili nilang lalawigan. Ang pahayag na ito ni Fedonina ay nagpapakita ng isang nakababahalang katotohanan sa Russia ngayon kung saan ang banta ng digmaan ay unti-unti nang nagiging bahagi ng normal na buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Ang mga sirena at babalang dati ay naririnig lamang sa mga balita mula sa malalayong lugar ay bahagi na ngayon ng pang-araw-araw na karanasan ng mga tao maging sa kanilang pag-iensayo o pagtatrabaho sa labas. Pinaigting ng Ukraine ang mga pag-atake nito gamit ang mga malalayuang drone laban sa iba't ibang infrastruktura sa loob ng teritoryo ng Russia ngayong taon. Ang hakbang na ito ay may malinaw na layuning pahinain ang kakayahang militar ng Russia at dagdagan ang presyon sa Kremlin upang pumasok sa mga negosasyong pangkapayapaan sa lalong madaling panahon habang nararamdaman nito ang bigat ng pinsala sa sarili nitong bansa. Isinama ng Ukraine ang Wildberries sa listahan ng mga target nito dahil sa paniniwalang ang kumpanya ay hindi lamang naglilingkod sa mga sibilyan kundi ginagamit din sa pagdadala at pamamahagi ng mga supply para sa militar ng Russia. Sa kabilang banda, mariing itinanggi ng Kremlin ang mga paratang na ito at iginiit na ang Wildberries ay isang pribadong negosyo na walang kinalaman sa mga operasyong militar nito. Mula nang ilunsad ng Russia ang malawakang pagsalakay nito sa Ukraine noong taong 2022, paulit-ulit din itong pinupuntirya ang mga katulad na infrastruktura ng lohistika sa Ukraine. Kasama sa mga madalas bombahin ng Russia ang mga imbaka ng pagkain, mga sistema ng supply ng kuryente at mga pasilidad ng enerhiya ng Ukraine na nagdulot ng malawakang pagkasira at matinding krisis sa pamumuhay doon. Nitong nakaraang Sabado, iniulat din ng mga lokal na otoridad sa rehiyon ng Krasnodar sa katimugang bahagi ng Russia na tuluyan ng naapula ang malaking sunog sa isang bodega na tinamaan ng mga drone noong nakaraang Miyerkules. Bagaman hindi hayagang binanggit ng pamahalaan ang pangalan ng nasabing pasilidad, malakas ang hinala ng marami na pag-aari rin ito ng tanyag na plataporma ng kalakalang elektroniko na Wildberries. Ang sunod-sunod na pag-atake sa mga bodega ng Wildberries ay nagpapakita ng isang seryosong banta sa buong ekonomiya ng Russia.
Kasama ang iba pang maliliit na kakumpetensya ang wild berries at ang pangunahing katunggali nitong ozon ay may napakalaking bahagi sa merkado ng bansa. Ang dalawang kumpanyang ito ay nagbebenta ng mga produkto at serbisyong nagkakahalaga ng malaking bahagi ng kabuuang kita ng buong bansa. Sa katunayan, ang kabuuang benta ng wild berries at ozon ay katumbas umano ng 8.2% ng kabuuang produktong panloob o GDP ng Russia. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang kanilang operasyon sa pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya ng bansa, lalo na sa panahong maraming dayuhang kumpanya ang umalis sa Russia dahil sa mga parusang ipinataw ng iba't ibang bansa sa kanluran. Bukod sa malaking ambag sa ekonomiya, ang dalawang higanteng kumpanya ng kalakalang elektroniko ay nagbigay din ng trabaho sa humigit kumulang 4 na milyong mamamayan ng Russia. Ang bilang na ito ay katumbas ng mahigit 5% ng kabuuang lakas paggawa sa buong bansa. Kaya naman ang anumang banta o pagkaantala sa kanilang operasyon ay may direktang epekto sa kabuhayan ng milyon-milyong pamilyang Ruso na umaasa sa kanila. Ang patuloy na pag-target sa mga ganitong uri ng negosyo ay nagpapakita ng bagong mukha ng digmaan kung saan ang mga sibilyang infrastrukturang may malaking papel sa ekonomiya ay nagiging bahagi na rin ng labanan. Sa pamamagitan ng paglikha ng takot at pagkaantala sa mga serbisyong ito, umaasa ang Ukraine na mawawala ng tiwala ang mga mamamayan sa kakayahan ng pamahalaan na protektahan ang kanilang bansa sa gitna ng digmaan. Habang nagpapatuloy ang tensyon, inaasahang lalo pang hihigpitan ng Russia ang seguridad sa mga pangunahing pasilidad ng lohistika at mga bodega nito sa iba't ibang rehiyon. Ngunit dahil sa lawak ng bansa at sa dami ng mga drone na ginagamit sa mga pag-atake, nananatiling malaking hamon para sa depensang panghimpapawid nito ang ganap na maprotektahan ang bawat sulok ng teritoryo laban sa mga banta ng kaaway. Sa kabuuan, ang mga naganap na insidente sa Yekaterinburg at iba pang bahagi ng Russia ay patunay na patuloy na lumalawak ang labanan at nagdadala ng bagong antas ng panganib sa mga lugar na malayo sa aktwal na mga larangan ng digmaan.